Mga ka-Republic, dahil tinambakan ng Hinebra ang Northport sa Game 1 ng kanilang Best of 7 semifinal series, ang may sungay na ama ng lahat ng talangka, bumirada na naman ng isa pang katoksikan. Kumuda na naman si Homer Saison sa social media. Samantala, hindi nasisiraan ang loob si Arvin Tolentino sa pagkatalo ng Batang Pierre sa Game 1. Maghahanap raw sila ng paraan para makabounce back. Ngunit malaking problema kung paano niya susolusyonan ang depensang ibinabato sa kanya ng Hinebra, especially ang depensa ni Stephen Holt. Game 2 na mamaya at kapag nadali ulit ng Gin Kings ang Batang Pierre, lalong ngangaw-ngaw ang ama ng mga talangka na si Homer Saison. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, somewhere around 23 points per game ang average na Arvin Tolentino bago nagsimula ang semifinal series. Sa Game 1, 8 puntos lang ang kanyang naimarka laban sa Barangay Hinebra. First time ng hot shooting forward na may single-digit point sa loob ng 2 PBA season. Maraming umasa na duduminahin ng Northport ang Hinebra sa Game 1. Unang-una nga dahil pagod ang core ng Hinebra. Ngunit sa pagkadismaya ng may sungay na ama ng lahat ng talangka sa Pilipinas, minasaker ng Gin Kings ang Batang Pierre. Pinakamalakas ang atungal ni Homer Saison dahil nanalo ang mga mag-aalak. Sa kanyang social media account, isang ampalayang post ang isinapubliko ng may sungay na kolumnista ng Spin.ph. Tinanong daw niya ang isang PBA coach kung ano ang chance ng Northport na tulunin ng Hinebra sa semis nitong Commissioner's Cup. Ang sagot daw ng PBA coach, depende sa utos sa taas. Mapanira at malisyoso ang post na ito ng Hinebra hater na kolumnista ng Speed.ph. Ibig niyang palabasin, scripted ang PBA. Ampalayang-ampalaya ang talangkang ito. Kahit imbestigahan ng Homer Saison na ito, hindi naman niya papangalanan kung sino ang coach na tinanong niya kunwari. Magtatago yan sa saya ng Protection of Journalistic Sources. Noon pa yan saksakan ng sinungaling, hindi natin alam kung bakit yan patuloy na tinatangkilik ng Spin.ph bilang isa sa kanilang mga kolumnista. Nakakasira ang Homer Saison na yan sa reputasyon ng Spin.ph. Pero siguro preparasyon na rin yan ang talangkang Homer na ito sakaling mabigo nga ang Northport na malakdawan ng Hinebra sa ongoing semifinals. Sa kabila ng tambak na pagkatalo ay buo pa rin ang loob ni Arvin Tolentino. Kung noong unay nakatuon ang publiko sa di umano'y pagod ang Hinebra core at walang sapat na panahon para sa full team practice, sa Game 1 ay kabaligtaran ang nangyari. Parang ang Northport ang di nagkaroon ng sapat na panahon para sa team practice. Sabi ng BPC frontrunner, nagsama-sama raw ang maraming dahilan bakit hindi nakaporma sa Hinebra ang kanyang team. Una, posibleng kinalawang daw sila dahil sa more than 2 weeks na PBA break. At pangalawa, posibleng may kaba sa dibdib ng kanyang mga kakampi. Puro first-timer daw sa playoffs o semifinals ang kanyang mga kasama. Sila lang daw ni Nataha at Onmubere ang may experience sa playoffs noong sila ay pare-parehong nasa Hinebra pa. At idinugtong din ni Arvin Tolentino, maganda raw talaga ang inalaro ng Hinebra sa Game 1. Bukod kay Justin Brownlee, 4 or 5 players ang nag-contribute ng double-digit score. Umiskor nga si Kadim Jack ng 33 big points para sa Northport, ngunit tanging si Joshua Munson ang may double-digit score sa mga locals with his 10 points. 8 puntos lang din ang kontribusyon ni William Navarro na nauna nang nagsabi na they want recognition. Kasi raw kahit sila ang number 1 seed ay hindi pa rin sila ang pinag-uusapan. Ibang team pa rin daw ang bukang bibig ng mga tao. Ibang team pa rin daw ang bida. Mamaya sa Game 2, alas 5 ng hapon yan, tiyak na si Stephen Holt na naman ang bubuntot kay Arvin Tolentino. Ang sophomore guard ang inatasan ni Tim Coe na pigilan ng Batang Pierre sharpshooter at nagtagumpay itong bawasan ang produksyon ng dati ring Hinebra player. Papanoorin daw nila ang video ng Game 1, sabi ni Arvin Tolentino. Pag-aaralan daw nila kung paano kakawala sa depensa
ng Hinebra. Game 1 pa lang naman ang natapos, wala pa silang dapat ikapanik. Mas nauna pa ngang nagpanik yung tatay ng mga talangka na si Homer Saison. At mamaya, pag nanalo ulit ang Hinebra, siguradong kukuda na naman ng talangkang kolumnista ng Spin.ph. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Eli Buwan. Swerte ang Northport pag nakadalawa, sabi niya. Sa iyo rin, shout out Emily Olivares. Andyan ka pa rin ba sa Saudi, kabayan? Ingat ka lagi dyan. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald. Pagaling ka, idol. Mahirap pang may sakit. Sa iyo rin, idol. Enrico de Guzman, mula naman dyan sa Belgium, shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin, Merson Kabady Vlog, mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Shout out din sa iyo, Willie Bardahe. At sa iyo rin, shout out Mikey Lawaa, shout out sa iyo, idol. Mula naman dyan sa Antipolo City. At sa iyo rin, shout out Perla Kudisal. Congratulations sa Gene King, sabi niya. At sa iyo rin, Mia Udtuhan, shout out, idol. Maraming salamat sa suporta. At sa iyo rin, shout out Rino Baral. Shout out sa iyo, idol. Salamat. Lagi kang nanonood. At sa iyo rin, shout out Efren Mendoza, kabayan. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.